Deputy Chairperson, National Security Council ng Iran, nagtraidor kay Ayatollah Mojtaba Khamenei. Sino ang taong ito at ano ang kanyang ginawa? Bakit galit na galit ang IRGC sa kanya? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 23, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan sa kaguluhan mismo na nangyayari sa loob ng bansang Iran, particularly sa kanilang mga pamunuan. Siya ay si Mahmoud Nababyan. Hindi siya ordinaryong tao sa Iran, sapagkat ang kanyang katungkulan ay lubhang napakalaki at napakalawak ng kanyang scope. Siya ay Deputy Chairperson, National Security Council ng Iran. Isa sa mga pinagkakatiwalaan ng kanilang napaslang na Ayatollah na si Ayatollah Ali Khamenei, ama ng bagong Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Mojtaba Khamenei. Marahil ay isa ka sa napakaraming tao sa buong mundo ang sumusubaybay sa giyera na nangyayari sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran. Marahil ay interesado ka rin sa mga ceasefire agreement ng magkabilang panig. At bawat pinirmahang agreement ay sumasalamin sa kung anong klasing tao ang kausap. At bawat agreement sa isang giyera ay nakasalalay ang kinabukasan ng isang bansa. Hindi lang ng isang bansa, maging ang epekto nito ng ekonomiya ng napakaraming bansa sa buong mundo. Now, nitong nakaraang araw ay nagpirmahan na ng kasunduan si President Donald Trump at ang Iran. Isa sa napakarami nilang agreement ay ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Idagdag mo pa riyan mga kaibigan ang pangako di umano ng Iran na hindi na sila magsasagawa pa ng nuclear weapon, pero hanggang ngayon ay wala pa silang inaanunsyo kung ano ang kanilang ginawa sa kanilang uranium enrichment. Nasaan na nga ba ito? O itinago ba ito o ibinigay sa kanilang allied country? Ngayon, paano naman papasok si Mahmoud sa usapang ito? Well, napakalaki ng papel nito mga kaibigan, sabagat meron siyang access sa mga top secret sa Iran. Maging ang mga sikreto ni Mojtaba Khamenei ay meron siyang access, meron siyang alam, at maaaring malaki ang epekto nito sa kanyang buhay at hindi lang sa kanyang buhay kundi maging sa buong Iran. Ngayon mga kaibigan, merong sikreto itong si Mojtaba Khamenei. Tinatawag itong secret letter. Ngayon, galit na galit ang IRGC. Maging si Mojtaba Khamenei galit na galit kay Mahmoud Nababyan sapagkat sa isang television program, lumabas itong si Mahmoud Nababyan at sa kanyang interview, hindi siya nagbibigay ng kanyang sariling opinyon, kundi mga kaibigan, binabasa nito ang script ni Mojtaba Khamenei na siya namang secret letter. Kung baga mga kaibigan, merong mabubulgar sa kung ano talaga ang katotohanan, sa kung ano ang talagang pakay ng Iran sa pakikipagsundo sa United States of America, kung bakit sila pumirma ng kasunduan. Pero mabilis na umaksyon ang IRGC sapagkat hindi pa natatapos basahin ni Mahmoud Nababyan ang nasabing secret letter ni Mojtaba Khamenei, bigla na lang naging itim ang screen ng TV at ang malubha, biglang naputol ang programa. Kaya naman, hindi na nakapagpatuloy itong si Mahmoud Nababyan sa kanyang binabasang secret letter ni Mojtaba Khamenei. At ilang oras lamang ang nakalipas mga kaibigan
ang Iran State Broadcaster ay nahaharap agad sa isang legal action at ang direktor ng naturang programa ay agad na nag-resign. Biglang nawawala, biglang nangamba ang IRGC dahil oo nga naman sapagkat ang parte ng mga sikretong letter ni Mujtaba Kamini na nabasa ni Mahmoud Nababyan ay kung sino talaga ang ko-control sa Strait of Hormuz at sa kanilang nuclear weapon project. Matindi ito mga kaibigan sapagkat nakasalalay dito ang kinabukasan ng Iran. Kung sakaling itinuloy pa ang pagbabasa ng nasabing secret letter ni Mujtaba Kamini at nabunyag ito sa buong mundo, malamang napakalaking pag-atake ang gagawin ng puwersa ng Amerika sa Iran. Lalong-lalo na't nangako si President Donald Trump na gagawin niya sa Iran kung ano ang gusto nilang gawin. Tinutukoy nito na kung hindi magbe-behave ang Iran sa kanilang kasunduan ay mawawalan ng bansa ang IRGC maging ang kanilang supreme leader. At ayon sa IRGC mga kaibigan na ang ginawa ni Nababyan ay isang violation para sa kanilang national security. Marami ang mga nagtatanong, hindi ba alam kung gaano kaimportante ang binabasa ni Mahmoud Nababyan? Gayong matagal na itong nagseserbisyo kay Ayatollah Ali Khamenei. Marami tuloy ang mga nagsasabi na ang ginawa ni Mahmoud Nababyan ay isang sabutahe at isa ring pagtatraidor sa IRGC. At ganyan din naman ang pahayag ng pamunuan ni Ayatollah Mujtaba Kamini. Sa ngayon ay wala pang binibitawang pahayag ang pamunuan ng IRGC sa kung ano ang kanilang gagawin kay Mahmoud Nababyan. Sikreto ito, kumbaga, confidential. Sa kabilang dako mga kaibigan, nagsalita ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at tahasang sinabi na habang siya ang Prime Minister ng Israel ay hindi niya papayagan na makapagsagawa ng nuclear weapon ang Iran. Ayon sa kanya, kahit mag-isa na lang ang Israel, kahit na iwanan sila ng Amerika, ay patuloy pa rin sila sa pakikipaglaban hanggang sa maubos ang kanilang mga sundalo sa pagdidepensa sa mga Hudyo. Tinutukoy nito mga kaibigan ang pakikipaglaban sa mga galamay ng Iran gaya ng Hezbollah, Hamas at ng Houthi at maging mismong Iran. Sapagkat ang talagang pakay daw ng Iran kung bakit nagsasagawa sila ng nuclear weapon ay upang i-wipe out ang mga Hudyo sa balat ng lupa. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon diyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin at manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. So paano? Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.